Si Roderick ang tipo ng tao na talagang pinahahalagahan ang katapatan, lalo na pagdating sa negosyo. Noong magtayo siya ng sariling security agency at kumita ng maayos, doon niya napagtanto na talagang sa mundong ito ay kakaunti na lamang ang tapat. Ang dati niyang kasosyo sa negosyo ay niloko siya kapalit ng pera. Ang mga kaibigan ni Roderick ay ganoon rin. Lalapit at mangungumusta lang kung kailangan ng pera. Maging ang pinakamamahal niyang asawa ay nagawa rin siyang pagtaksilan. Isang araw, pag-uwi ni Roderick galing sa business trip ay nahuli niya sa akto ang kanyang misis at ang kabit nito habang naglalampungan sa kama. Hindi lubos maisip ng negosyante na ang pinakamahinhin at napakalambing niyang misis ay nagtataksil pala. Si Mariel ay isa ng ulila. Kaya kung pinalayas niya ito noon, siguradong wala na itong ibang mapupuntahan. Bilang isang asawa, ay sinikap ni Roderick na unawain at patawarin si Mariel. Naisip niya na baka mayroon din siyang pagkakamali o pagkukulang, kaya nagawa nito ang bagay na iyon. Ngunit mula noong araw na iyon ay malaki ang ipinagbago ng kanilang relasyon. Hindi na magawa pang tingnan ni Roderick sa mga mata si Mariel at sa bawat sasabihin nito ay mayroon na siyang pagdududa. Nahirapan nang magtiwala si Roderick sa mga tao, kaya naman lahat ng problema at sama ng loob ay ibinabahagi niya sa bago niyang kaibigan. Si Kayden, ang kanyang alagang aso. Si Kayden ay hindi lamang basta aso para sa negosyante, kundi ito ang kanyang kaibigan, kasama at higit sa lahat ang nakakaalam ng kanyang mga lihim na siguradong dadalhin ito hanggang sa kamatayan. Gusto na sanang makipaghiwalay ni Roderick kay Mariel, pero nagmakaawa ito sa kanya na huwag siyang palayasin. Nangako rin ito na hindi na muli pang gagawa ng kalokohan. Doon, napagpasyahan nilang matulog sa magkaibang kwarto. Hindi na rin sila nag-uusap katulad ng dati. At madalas, isang beses sa loob ng isang linggo lamang sila magkita dahil abala si Roderick sa trabaho o kaya naman nasa kwarto o nagsha-shopping si Mariel kasama ang mga kaibigan, kaya gabi na rin ito kung umuwi. Makalipas ang 15 taon, kasama pa rin ni Roderick ang alagang aso. Nagretiro na siya sa negosyo at ang tanging gusto niyang gawin, pumunta sa pangangaso sa kagubatan kasama si Kayden. Pero isang araw ay napaluhan na lamang si Roderick sapagkat namatay na si Kayden. Wala na ang asong itinuturing niyang matalik na kaibigan sa loob ng maraming taon. Papaano na lang ako ngayong wala ka na? Bulong ni Roderick habang patuloy ang pagpatak ng mga luha. Ano ka ba naman? Aso lang yan, Roderick. Kung makaiyak ka, akala mo namang tao ang namatay at may burol pa rito. Alam mo, dapat ganyan ka rin sanang magmahal sa asawa mo. Taas kilay na wika ni Mariel. Umalis ka na, Mariel. Maikling sagot ni Roderick pero nakayuko pa rin ito. Hindi ako aalis. Gusto kong malaman kung ano bang nangyayari dito. Parang may isang palabas na nangyayari. Napaka-OA mo. Umalis ka na. Huwag mong ikumpara si Kayden sa tulad mo dahil walang-wala ka sa kalingkingan niya. O edi sige, aalis ako. Nakairap na wika ni Mariel bago nilisan ang munting sementeryo kung saan ililibing si Kayden. Naturing ang negosyante pero parang nasisiraan na siya ng ulo. Tapos marami pang nakikiramay sa kanya. Hay nako, sino bang magsasabi sa kanya na hindi na yan normal? Naiiritang bulong ni Mariel sa sarili. Si Mariel ay iginagalang at eleganteng babae. Nakilala niya si Roderick noong siya ay 23 taong gulang pa lamang, habang ang negosyante naman ay 35 na noon. Hindi naman talaga mahal ni Mariel ang kanyang asawa. Noong makipagsapalaran siya sa syudad ay umasa lamang siya sa kanyang ganda at swerte upang makabingwit ng mayamang lalaki na magbibigay sa kanya ng marangyang buhay. Maaga siyang naulila sa kanyang mga magulang, kaya pinagpasapasahan ng mga kamag-anak. Napilitan siyang mga tulong sa malulupit na tiyahin para mabuhay at makapag-aral. Siguro ay iyon din ang dahilan kung bakit hindi niya alam kung papaano magmahal sapagkat
puno ng galit at puot ang puso niya. Para sa kanya ay parang gamit ang mga tao. Pwede niyang itapon at kalimutan kapag hindi niya na kailangan. Sa edad na 18 hanggang 23 ay marami na siyang nakarelasyon. Ngunit wala ni isa sa mga ito ang sineryoso niya hanggang sa makilala niya si Roderick. Napagtanto niya na ito ang lalaki na kailangan niya. May security agency at may magandang reputasyon at higit sa lahat, maraming pera. Magaling si Mariel kumilatis at magmanipula ng tao. Kaya naman, bago pa ang unang date nila ni Roderick ay inalam niya na kung ano ang mga gusto at hilig nito sa buhay. Kaya hindi na nakapagtataka kung bakit nahulog agad ang loob ng negosyante rito sa pag-aakalang itinadhana sila para sa isa't isa. Nagpakasal sila agad, 6 na buwan mula nang sila ay magkakilala. At tulad ng kanyang pinapangarap, naging asawa si Mariel ng matagumpay na negosyante. Subalit, ayaw niya talaga sa mga hilig at interes ni Roderick. Ayaw niyang umakyat ng bundok, magbakasyon sa tabing dagat, o mangisda sa tahimik na lugar. Ayaw niya sa aso at lalong hindi niya gustong mag-overnight sa tent sa gitna ng kagubatan. In short ay ayaw niya sa mga hayop. Ayaw niya sa lahat ng hilig ni Roderick at sa kaibuturan ng kanyang puso ay hinihiling niya na sana mamatay na ito kaagad. Sana ay maaksidente ito o kaya naman tamaan ng bala habang nangangaso. Pwede ring mahulog sa bangin nang sa gayon ay sa kanya na mapupunta ang lahat ng kayamanan nito. Mula noong araw na mahuli siya ni Roderick na nangangaliwa ay parang hindi na sila naging mag-asawa. Para na lang silang housemate sa bahay na iyon. Mag-uusap lang tuwing may kailangan sa isa't isa. Tulad na lamang kapag may event o okasyon kung saan dapat magkasama ang mag-asawa. Malaki rin ang inggit ni Mariel sa asong si Kaden dahil ito ang katabi ni Roderick sa kama, alaga sa check-up at isinasama pa kung saan-saan. Pakiramdam ni Mariel ay para na lamang siyang bisita sa bahay na iyon. Hindi man siya pinalayas ni Roderick pero nawala na talaga ito ng interes at respeto sa kanya. Minsan ay naisip niya rin kung dapat pa ba siyang manatili sa bahay na iyon. Sa katunayan, sa unang taon pa lamang ng kanilang pagsasama ay niloloko niya na ito. Kung hindi lang sana sila nahuli ay baka tuloy pa rin ang kalokohan nila sa bahay na iyon. Sa nakalipas na mga taon, ang tanging ipinagdarasal ni Mariel ay mamatay na ang kanyang asawa para mapunta sa kanya ang lahat ng kayamanan nito. Pero mukhang matatagalan pa yung mangyari dahil malakas pa ang pangangatawan ni Roderick at malakas pa rin ang memorya. Habang minamaneho ang sasakyan pauwi ay nakaismid pa rin si Mariel. Hindi niya pa rin maunawaan kung bakit ganoon na lamang ang pag-iyak ni Roderick sa namatay na aso. Habang inililibing si Kaden, kasabay noon ang matinding kalungkutan ni Roderick nang bigla niyang maramdaman ang pagtapik ng kamay sa kanyang balikat. Si Christopher iyon, ang kanyang kaibigan at kasama sa pangangaso. Pareho silang mahilig sa aso kaya alam nito kung ano ang kanyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Salamat sa pagpunta, Christopher. Wala yun. Tsaka siya nga pala, Roderick. Pag-usapan niyo yan ng asawa mo. Mukhang may problema kayo. Huwag mo nang intindihin yun. Matagal na kaming hindi okay. Pero ngayon, ang mas inaalala ko lang ay paano na ako mabubuhay ngayong wala na si Kaden. Pakiramdam ko may parte sa aking puso na sumama sa kanyang hukay. Roderick, alam mo, sa tingin ko kailangan mo ng bagong aso. Tamang-tama, manganganak na yung mga aso ko. Gusto mong makita sa susunod na linggo? Sige, pupunta ako. Maikling sagot ni Roderick pero sa isip-isip niya, kailanman hindi mapapalitan si Kaden ng kahit anong aso. Gayunpaman, baka nga tama ito. Baka maibsan ang kanyang kalungkutan kapag mayroon na siyang bagong alaga. Sinulyapan ulit ni Roderick ang puntod ni Kaden bago tuluyang nilisan ang munting sementeryo na iyon. Makalipas ang 2 buwan, halos maglapat na ang panga ni Mariel sa sobrang galit. Roderick, nagbibiro ka ba? Nag-uwi ka na naman ng aso?
Naiinis na sabi ni Mariel. Pero hindi iyon pinapansin ni Roderick dahil abala siya sa bagong alaga. Noong magkita sila ni Christopher ay binili niya ang isang aso na kapapanganak pa lang. Pero ayon dito, dapat sana ay 3 buwang gulang muna ang aso bago ibenta. Subalit hindi na mahintay ni Roderick ang 3 buwan, kaya sa edad na 2 buwan ay kinuha niya na ito. Nabakunahan na ang aso at kumpleto na rin ang mga dokumento. Pinangalanan niya itong Rio. Roderick, kanina pa kita kinakausap. Anong kalokohan na naman ba to? Bakit kailangan mo na naman ng aso? Ano bang kailangan mo sa akin? Kung ayaw mo rito sa bahay ko, hindi kita pipigilang umalis. Mahinang wika ni Roderick. Ang galit sa mukha ni Mariel ay biglang napalitan ng pagsusumamo. Ano bang sinasabi mo, Roderick? Alam mo namang hindi ko kayang mabuhay nang wala ka sa tabi ko. Nakangiting wika ni Mariel. Hindi mo kayang mabuhay? Sa tingin ko, kayang-kaya mo at wala kang magiging problema. Wika ni Roderick bago naglakad papalayo. Pero bigla siyang hinarangan ni Mariel. Ano na naman bang sinasabi mo? Ikaw lang ang mahal ko. Sa'yo ko iginugol ang buong buhay ko. Wika ni Mariel habang nakatingin sa mga mata ni Roderick. Pero syempre, drama niya lang iyon tulad ng lagi niyang ginagawa. Wala naman siyang ibang mahal kung hindi ang kanyang sarili. Roderick, ibinigay ko sa iyo ang lahat. Ano pa pang gusto mong gawin ko? Mariel, pwede ba? Tumigil ka na. Hindi na ako bata na magpapadala sa mga drama mo. Hindi ko alam kung anong dahilan kung bakit nanatili ka sa bahay nito. Pero tulad ng lagi kong sinasabi, kung aalis ka ngayon, hindi kita pipigilan. Grabe ka namang magsalita sa akin. Hindi mo ba nakikitang nagbago na ako? Mahal kita. At yung lalaking yun, yung pangloloko ko noon sa'yo, pinagsisihan ko na yun. Aaminin ko nagkamali ako. Nadala ako sa tukso. Pero ikaw lang ang lalaking minahal ko ng totoo. Kasinungalingan. Hindi ka marunong magmahal. Siguro nagkamali ako ng pagkakakilala ko sa'yo noon. Siguro naawa ko sa'yo at aaminin ko, minahal kita. Alam mo, mabuti pa umalis ka na. Gawin mo na lang kung anong gusto mo at pabayaan mo akong gawin ang gusto ko. Pero Roderick, mahal kita noon at hanggang ngayon ay hindi yun nagbabago. At saka bakit mo kailangan ng asong yan? Nandito naman ako. Hindi naman sa nananalangin ako pero paano kung may mangyari sa'yo? Paano ang asong yan? Hindi mo ba yun naisip? Hindi ko magagawang alagaan ang aso na yan. Parang awa mo na, Roderick. Ibalik mo na yan. Mariel, mas matanda lamang ako sa'yo ng 12 taon. At kung ano man ang mangyari sa akin ay hindi agad mauubos ang pera ko na naklaan para sa aso. Ikaw nga, hindi kita pinakialaman kahit may surot na natutulog sa kama mo. Kaya pwede ba? Tigilan mo na ako. Ikaw rin naman ang may kasalanan. Kung sana binigyan mo ko ng anak, sana hindi aso ang inaalagaan ko ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Mariel sa sinabi ng kanyang asawa. Yan ba talaga ang dahilan? Kaya ginagawa mo sa akin to? Wika ni Mariel bago padabog na tinungo ang kwarto. 5 taon pa lamang silang kasal noon nang hilingin ni Roderick na magkaroon sila ng anak. Noong una ay ayaw pumayag ni Mariel. Ayon sa kanya ay hindi pa siya handa maging isang ina. Gusto niya munang ma-enjoy ang buhay dalaga. Hanggang sumapit na si Mariel sa edad na 35 at ayon sa doktor, mahihirapan na siyang magbuntis. Lahat ng pagkukumbinsi ni Roderick ay ginawa niya. Napagtanto ni Mariel na kung hindi niya ito mabibigyan ng anak ay baka hiwalayan siya nito. Kaya naman, pumayag siya. Ang sabi niya ay handa na siyang magkaanak pero lihim naman siyang umiinom ng pills. Pero hindi nagtagal, nabuking rin siya ni Roderick. At noong itigil niya ang pag-inom ay nabuntis naman siya. Pero ipinalaglag niya iyon. Ayaw niya talagang magkaanak. Hindi dahil ayaw niya sa bata. Pero alam niya sa kanyang sarili na hindi niya kayang maging isang ina. Hindi niya kayang magmahal dahil kahit kailan ay hindi niya iyon nagawa o naranasan sa buong buhay niya.
Matapos magpalaglag ay kinuntsaba niya ang nurse at doktor na sabihin kay Roderick na mahihirapan na siyang magbuntis ulit at kung magbubuntis naman siya ay baka malagay lang sa alanganin ang kanilang buhay. Sinikap ni Mariel na mapaniwala ang asawa sa pamamagitan ng pag-iyak at pagkukulong sa kwarto araw-araw. Naniwala naman si Roderick kaya mula noon hindi niya napinilit si Mariel na magkaanak. Sinundan ni Roderick si Mariel sa kwarto upang humingi ng paumanhin dahil sa nasabi niya. "Mariel, I'm sorry. Sorry kung naalala mo na naman ang tungkol sa baby natin." "Roderick, kung nasasaktan ka sa pagkawala ng anak natin, mas nasasaktan ako at ayaw ko na yung maalala. Nasasaktan pa rin ako at hanggang ngayon, may mga gabing hindi ako makatulog. Umiiyak ako dahil sinisisi ko ang sarili ko, ang kapabayaan ko bilang isang ina." "Pasensya ka na, Mariel. Hindi ko sinasadya," wika ni Roderick bago mahigpit na niyakap ang asawa. Hindi niya na matandaan kung kailan niya ito huling niyakap ng ganoon. "I'm sorry. Wala akong intensyon na sisihin ka o ipaalala sa iyo ang tungkol sa anak natin." Habang nakayakap kay Roderick ay lihim na napangiti si Mariel. "Hay nako, utu-utu ka pa rin talaga hanggang ngayon," bulong niya sa sarili. Humahagulgol ng iyak si Mariel na animoy talagang nakakaawa. Pero biglang napahawak si Roderick sa kanyang dibdib. "Tumawag ka ng ambulansya," nauutal na wika nito. Napaatras si Mariel. "Anong nangyayari sa'yo?" Gulat pero nagdidiwang sa kaligayahan na tanong nito. Ang puso ko." Napaluhod si Roderick bago napasandal sa dingding. "Tumawag ka ng doktor," mahinang sabi nito. Natakot si Mariel sa nangyari kay Roderick kaya dali-dali niyang tinungo ang kinaroroonan ng telepono. Ngunit bigla siyang napahinto. Nagpalingalinga sa paligid at naalala niya na wala nga pala ang mga kasambahay roon dahil naka-day off ang mga ito. Bukas pa ang balik ng mga ito kaya abot tenga ang ngiti ni Mariel. Naisip niyang silang dalawa lamang ni Roderick ang nasa bahay kaya walang testigo o sino mang makakaalam sa mga nangyari. Pilit na nilalabanan ni Roderick ang sakit na iyon. Halos mawala na siya ng malay at ang huling pakiusap niya kay Mariel ay tumawag ito ng ambulansya. "Bakit naman ako tatawag ng ambulansya? Wala namang makakaalam na nakita kitang mamatay. Hindi na ako makapaghintay. Sa totoo lang, sawang-sawa na ako sa'yo. Kayamanan mo lang naman ang gusto ko kaya kita pinagtiyagaan." Tumatawang wika ni Mariel. "Hindi ka naman siguro gumawa ng last will para ipamana sa ibang tao ang kayamanan mo, hindi ba? Wala ka namang ibang pamamanahan kung hindi ako. Alangan namang sa aso mo ipamana ang lahat." Kahit halos mawala ng malay ay sinikap ni Roderick na magsalita. "Ang sama talaga ng ugali mo," wika nito bago tuluyang mapahiga sa sahig. Matapos noon, dali-daling umalis si Mariel. Masaya siyang nagmaneho ng kotse patungo sa mall upang mag-shopping. Nag-iisip na siya kung anong drama ang gagawin niya sa burol ni Roderick. Natutuwa siya dahil sa huli ay nangyari na rin ang matagal niyang ipinagdarasal. Ang mamatay si Roderick sa kanyang mga kamay. Siguro, kung tumawag siya ng ambulansya ay baka buhay pa ito. Pagkatapos ng libing, balak niyang pumunta sa abogado ni Roderick habang umiiyak. Pero bigla niyang naalala na hindi pala siya nag-iisa sa kotse. Kasama niya ang asong si Rio. Dahil wala naman siyang intensyon na alagaan ito, kaya naman itinapon niya si Rio sa gilid ng kalsada. Matapos noon ay binuksan ni Mariel ang radyo bago ipinagpatuloy ang pagmamaneho. Naiwan ang kawawang aso sa gilid ng kalsada. Sa halip na tumakbo ay naupo lamang ito doon habang umaasa na babalik ang amo niya. Ilang sandali pa ay dumaan ang isang kotse at mula roon nakita ng batang lalaki ang aso. "Mama, may aso sa gilid ng kalsada. Huminto muna tayo," pakiusap ng batang lalaki sa kanyang ina. "Oo nga anak, ang liit niya pa.
kawawa naman. Kinuha ng batang si Liam ang kawawang aso. Inakala nilang nawawala ito, kaya sa pamamagitan ng collar na nakasabit sa leeg nito, umaasa silang maiibalik ito sa nagmamay-ari. Rio? Rio siguro ang pangalan ng aso. Wika ng batang lalaki. Anak, baka hinahanap siya ng amo niya. Kailangan natin siyang ibalik. Wika ng nanay ni Liam na noon ay ipinagpatuloy na ang pagmamaneho. Si Diana ay isang single mother. Hiniwalayan ng kasintahan matapos malaman na siya ay nagdadalang tao. Matalino si Diana, kaya naman proud na proud sa kanya ang kanyang pamilya noon. Dati, masaya ang kanyang buhay. Maraming kaibigan at may maayos na pamilya. Hanggang dumating sa buhay niya si Jack. 4th year college na sila noon at nagkataon naman bagong transfer si Jack mula sa kabilang bayan. Sa unang date pa lang ay hindi na maganda ang komento ng mga kaibigan ni Diana. Pero binaliwala niya iyon. Mas pinili niyang sundin ang itinitibok ng kanyang puso. Magkaiba sila ni Jack pagdating sa maraming bagay. Kung siya ay puro pag-aaral lamang ang inaatupag, si Jack naman ay puro party at walang pakialam sa buhay. Sa tuwing magkasama sila, doon nararanasan ni Diana ang kakaibang saya na hindi niya nararanasan noon. Kaya pala lumipat ng paaralan si Jack ay dahil puro bagsak ang grado nito, pero parang wala siyang pakialam. Naniniwala si Jack na hindi naman sukatan ng diploma upang magkaroon ng magandang buhay. Diskarte daw ang kailangan. Hindi nagtagal, naging magkasintahan sila. Noong ipinakilala ni Diana si Jack sa kanyang pamilya ay nagulat ang mga ito. Hindi nila lubos akalain na ganoong klase ng tao pala ang nobyo ng kanilang anak. May mga hikaw ito sa tenga at kilay, may tattoo sa katawan at walang respeto kung magsalita. Muntik nang atakihin sa puso ang kanyang ina dahil sa gulat. At nang magkomento si Jack tungkol sa bahay ni Diana ay agad siyang pinalayas ng tatay nito. Napaiyak na lamang si Diana. Mama, Papa, ano bang ginawa niyang masama? Hindi siya tulad ng iniisip niyo. Pero hindi na nagbago ang isip ng kanyang mga magulang. Pinagbawalan nila itong makipag-date kay Jack. Pero sa halip na makinig ay lalo lamang tumindi ang pagnanais ni Diana na suwayin ang kanyang ama't ina. Kung hindi niyo tatanggapin si Jack, hindi ko na rin kayo ituturing ng mga magulang. Diana, kung yan ang gusto mo, mula ngayon, hindi ka na rin namin ituturing bilang anak. Alam mo, balang araw mapapagtanto mo rin ang nagawa mong pagkakamali. Lumaya si Diana noong araw na iyon at mas pinili niya ang nobyong si Jack. Nag-bed spacer siya malapit sa paaralang pinapasukan. Pero kahit magsisi pa siya sa mga nasabi at nagawa niya ay huli na ang lahat. Mula noon ay hindi na rin siya nakipag-usap sa mga kaibigan na tutol sa relasyon nila ni Jack. Pakiramdam ni Diana ay kalaban niya ang buong mundo. Ang tanging alam niya ay walang sino man ang makakapaghiwalay sa kanila ni Jack. Mabilis na lumipas ang 6 na buwan matapos makipag-away sa lahat, napagpasyahan niyang makipag-live-in kay Jack. Tumira sila sa bahay nito. Pero pagdating niya doon ay parang gusto niya nang umuwi. Sa halip na 2 palapag na bahay tulad ng sinabi nito, ay isang maliit na bahay na may 2 kwarto lamang pala ang kanyang tinitirahan. At ang sinasabi niyang kasambahay ay wala naman pala. Sa halip, ang 70 taong gulang na matandang babae ang naroon. Ang lola ni Jack na mayroong demensya. Nagulantang si Diana sa natuklasan. Parang hindi siya tatagal sa lugar na iyon. Pero huli na ang lahat. Wala na siyang babalikan pa dahil tinalikuran niya ang maayos na buhay para sa lalaking minamahal. Pati ang kanyang pag-aaral ay nag-drop out na rin siya. Sa kabila ng lahat ng kasinungalingan ni Jack ay umaasa si Diana na magiging maayos ang buhay nila. Bago sila mag-live-in ay nangako si Jack na hanap ito ng maayos na trabaho
at magtatayo rin ng negosyo nang sa gayon ay maging matagumpay sila sa buhay. Naisip ni Diana na kapag nangyari iyon ay mapapatunayan niya sa lahat na tama ang kanyang desisyon. Kapag nangyari iyon ay baka matanggap na si Jack ng kanyang mga magulang at kaibigan. Sa unang araw pa lang ay sinikap ni Diana na linisin ang buong bahay. Nilabhan niya ang mga kortina at nilampaso ang sahig. Itinapon niya rin ang mga basura at sirang gamit para magkaroon ng malaking espasyo na malalakaran. Sa halip na pag-aaral sana ang kanyang inaatupag, ngayon ay paglilinis ng bahay ang ginagawa niya. Hindi nagtagal, unti-unti na ring nagbago si Jack. Naging tamad ito at laging mainit ang ulo sa tuwing uuwi ng bahay. Doon lamang napagtanto ni Diana na mali talaga ang pagkakakilala niya rito. Noon niya lamang natuklasan na ang lahat ng mga kasinungalingan nito, lalo na ang perang ginagamit nito noon sa kanilang mga date, ay ang pensyon pala ng kanyang lola na may sakit. Tuwing wala si Jack, si Diana ang nagtsatsagang mag-alaga sa may sakit na matanda. Panay rin ang kalat nito na parang bata dahil na rin sa demensya. Sinikap ni Diana na alagaan ito dahil na rin sa sobrang awa. Pero noong maubos na ang kanyang pasensya, ay handa na siyang iwanan ito nang bigla niyang makita ang isang lumang larawan. Larawan ng lola ni Jack noong nasa 30 taong gulang pa lamang ito. Nakasuot ng damit na pang-doktor. Nang isa-isa niyang tingnan ang mga dokumento at photo album sa cabinet ay doon niya nalaman na isa pala itong researcher at kilalang doktor sa siyensya. Dahil roon, napagpasyahan niyang manatili. Kinausap niya si Jack na ipa-check up ang lola nito o kaya naman ay dalhin sa maayos na nursing home na magbibigay ng komportable at malinis na kapaligiran. Pero nagalit si Jack. Bakit ba nangingialam ka sa buhay ko? Lola ko yan at ako nakakaalam kung ano ang makakabuti sa kanya. Akala ko ba matalino ka? Bakit hindi mo naisip na paano na tayo kung wala ng pensyon ni Lola? Tsaka hindi mo alam kung gaano siya kalupit sa akin noon. Kaya wag na wag kang makikialam mula ngayon. Tsaka mamamatay na rin yung matanda na yan. Naiinis na wika ni Jack. Nagulat si Diana sa sinabi nito. Ang lola ni Jack ang kumupkup sa kanya mula nang maulila ito sa mga magulang. Kaya papaano niyang nasasabi ang mga salitang iyon? Mula noon ay tuluyan ng kinalimutan ni Diana ang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral. Mas pinili niyang alagaan ang kawawang matanda at makaraan ng ilang buwan, nalaman niya na siya pala ay nagdadalang tao. Sabi ng marami, blessing raw ang mga bata. Pero sa tingin ni Diana ay hindi matutuwa si Jack kapag nalaman niya ang balitang ito. Unang tinawagan ni Diana ang kanyang mga magulang. Pero ayon sa mga ito, hindi nila matatanggap ang batang iyon kung si Jack ang tatay. Kinagabihan, nang umuwi si Jack ng bahay ay sinabi niya ang balita. Mabuti naman, sa wakas makakakuha tayo ng benefits at pera sa gobyerno. Total ay single mother ka. Wika nito. Hindi na ito ikinagulat ni Diana. Gayunpaman ay umasa siya na baka sakaling magbago ang ugali ni Jack kapag ipinanganak na ang bata. Isang araw, naisipan ni Diana na mag-apply ng trabaho. Pero dahil kailangan niya ang mga dokumento kaya napilitan siyang bumalik sa paaralan upang kunin ang mga iyon. Ang mga dati niyang kaibigan ay hindi maiwasang magkomento at sisihin si Jack sa mga nangyari. Noon lamang nila nakitang problemado at mukhang matanda na si Diana. Dahil hindi nakagraduate sa kolehiyo at walang experience, kaya naman walang mahanap na trabaho si Diana. Kahit paglalabada ay papatusin niya na kumita lamang ng pera. Naging tagahugas siya ng plato sa resto bar. Sinikap niyang makaipon ng sapat na pera upang makabili ng mga gamit ng bata at ang susobra naman ay allowance nila. Dahil wala naman siyang maaasahan kay Jack. Ngunit isang araw, natuklasan ni Diana na unti-unting nababawasan ang kanyang ipon hanggang nalaman niyang ipinagsusugal pala ito ni Jack. Hindi na alam ni Diana kung ano ang kanyang gagawin.
hindi niya magawang kontakin ang kanyang mga magulang o kaibigan upang humingi ng tulong. Gustong gusto niya nang iwanan si Jack pero papaano na ang lola nito? Isa pa ay saan naman siya pupunta? Kailangan niya ng tirahan lalo na't malapit na siyang manganak. Noong 7 buwang gulang na siyang buntis ay umuwi si Jack ng bahay kasama ang isang babae na halatang karelasyon nito. Walang awa siyang pinalayas ni Jack sa bahay na iyon kahit madilim-dilim na sa labas. Kahit hiyang-hiya si Diana ay nakitira siya sa mga kaibigan habang naghahanap ng trabaho. Hanggang isang araw, nabasa niya ang isang advertisement sa dyaryo. Naghahanap daw ng kasambahay kung saan libre ang tirahan kasama ang 2 matanda. Mula noon, sinikap ni Diana na gawin ang lahat ng makakaya upang mabuhay sila ng kanyang anak. At makalipas nga ang 10 taon, heto na siya at si Liam. Matapos ang maraming hirap, luha, pagod at sakripisyo ay nakakapamuhay sila ng maayos. Marami pa siyang binabayaran ng mga utang pero kahit papaano ay nakakaraos naman. Nagrenta sila ng maliit na apartment at nakabili ng second-hand na kotse na kahit luma na ay pwede pang mapakinabangan. Dati iyong kotse ng kanyang kaibigan at pumayag na hulug-hulugan niya kahit magkano kada buwan kaysa naman daw mapunta pa sa iba. Kontento na si Diana sa kung ano ang meron siya ngayon pero hindi pa rin sila nagkakaayos ng kanyang mga magulang. Nasaktan siya sa mga sinabi nito noon at alam niya rin naman sa kanyang sarili na mayroon siyang nagawang pagkakamali. Pero hindi pa siya handang makita at makausap ang mga ito. Si Jack naman ay hindi niya na rin nakausap kahit pa noong ipinanganak si Liam. Ngayon, nagtatrabaho si Diana sa isang klinik bilang admin. Gusto niyang tuparin ang pangarap na maging isang nurse kapag nagkaroon siya ng kaunting ipon, pambayad sa tuition fee. "Mama, saan matutulog si Rio?" Sigaw ni Liam pagpasok ng bahay. "Anak, huwag kang excited. Bukas ibabalik natin si Rio sa tunay na nagmamay-ari sa kanya." Pero lumipas ang ilang araw ay wala pa ring naghahanap o nagkiklaim kay Rio. Nag-post na sila online at naglagay na rin ng larawan ng aso sa poste. Isang umaga, tinanggal ni Diana ang collar na nakalagay sa leeg ni Rio dahil masikip iyon. Nang mapansin niya ang naka-engrave na numero sa likod ng leather ng collar. Iniisip niyang hindi naman iyon cellphone number o address. Sinubukan niya ring i-check online ang nasabing code pero wala ring lumabas. 59149? Ano kayang ibig sabihin nito? Tanong ni Diana, pero dahil sa dami ng dapat asikasuhin ay nakalimutan niya na ang tungkol doon. Sa kabilang bahagi naman ng bayan ay nangyayari ang pagtatalo sa loob ng isang opisina. "Anong number ang sinasabi niyo? Wala nga akong nalalaman sa number na yan," wika ni Mariel. "Ma'am, pasensya na. Pero sinusunod ko lang kung ano ang nakasulat sa iniwang papeles ng inyong asawa. Kung wala sa inyo ang number, nangangahulugan lamang iyon na hindi kayo ang napili niyang tagapagmana." Nanginginig ang buong katawan ni Mariel. "Ano bang numero ang pinagsasasabi mo? Ako ang asawa ng namatay at ako ang kaisa-isang tagapagmana. Kaya imposibleng hindi sa akin mapupunta ang kayamanan niya." "Ma'am, subukan niyo pong tingnan ang mga naiwang dokumento ng inyong asawa. Baka po may mahanap kayong clue tungkol sa numerical code." Ganun ba? Hindi ba pwedeng sabihin mo na lang sa akin kung ano yung code na yan at nang matapos na tayo?" "Ma'am, hindi po." Maikling sagot ng lalaki. "Alam nyo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Magdadalawang linggo na akong pabalik-balik rito. At kung hindi nyo pa rin ibibigay ang kayamanang iniwan ni Roderick ay kakasuhan ko kayo. Pasensya na pero wala rin naman kayong maiikaso sa amin dahil sinusunod lang namin kung ano ang bilin ng inyong asawa. Isa pa, ini-issue ang inheritance 6 na buwan pagkatapos mamatay ng kliyente. Kailangan rin naming hintayin kung may iba pang posible na mag-file o mag-claim ng inheritance. Pero kung sakaling maibigay mo sa amin ang code na nakalagay rito ay nangangahulugan lamang iyon na kayo talaga ang tagapagmana. Kaya ibibigay namin ang para sa inyo."
Kanina pa tayo pa ulit-ulit. Saan ko naman hahanapin ang code na sinasabi nyo? Sigaw ni Mariel. Ano pa bang kailangan kong patunayan? Ako ang asawa. Hindi nyo ba naiintindihan? Alam naman po namin, ma'am. Pero hindi iyon ang huling habilin ng inyong asawa. Pero kung maibigay ninyo ang code, huwag kayong magdalawang isip na pumunta dito. At siya nga pala, kailangan yung dalhin ang patunay. Ewan ko sa'yo. Irap ni Mariel sa abogadong lalaki. Tandaan nyo, ang code na yon ang susi para makuha nyo ang safe deposit box na naglalaman ng lahat ng dokumento, titulo, tseke at mahalagang ari-arian ng inyong asawa. Ang titulo ng bahay na iyong tinitirahan ay kasama sa dokumentong iyon. Wala nang nagawa pa si Mariel kung hindi ang lisanin ang lugar na iyon habang nagngingit-ngit sa galit. Si Diana naman ay napapansin ang pagiging aktibo ni Rio, lalo na't mabilis itong lumaki. Mas madalas rin itong tumakbo sa loob ng bahay at laging nakasilip sa labas ng bintana. Isang araw, napadaan siya sa isang veterinary clinic. Nagtanong siya sa doktor kung anong lahi kaya ng aso si Rio at kung normal bang lagi na lang itong nagtatatakbo. Ilang buwan lang po yung aso nang mapulot namin sa tabing kalsada pero sa ilang linggo naming alaga ang aso ay napapansin kong mabilis siyang lumaki at talagang maliksing kumilos. Ipinakita niya sa veterinaryo ang larawan ni Rio at hindi ito makapaniwala na ang ganong klaseng aso ay iniwan lamang sa tabing kalsada. Isa itong Irish Setter. Ang mga ganitong aso ang kadalasang isinasama sa gubat para mangaso. Mahal mag-maintain ng ganyan. Isa pa ay may kamahalan ng ganitong uri ng aso. Ganun po ba, Dok? Pasensya na. Wala akong alam sa mga aso, lalo na sa presyo ng mga yan. Ang pinapakain ko lang minsan ay yung kung anong pagkain namin pag walang dog food. Alam nyo naman, may kamahalan rin ang pagkain ng aso. Alam mo, Diana, kung madadala mo rito ang aso, pwede nating hanapin ang tunay na nagmamay-ari sa kanya o kung saan man siya nanggaling. Marami akong kakilala na breeder ng aso. At malay mo, hindi talaga iniwan ang asong yan. Baka nawala at hinahanap pa rin hanggang ngayon. Pero Dok, napamahal na kami sa aso. Mas maganda kung makilala namin ang personal ang nagmamay-ari sa kanya para mabisita namin ang aso paminsan-minsan. Sigurado kasing iiyak ang anak ko. Dahil bakasyon na noong mga panahong iyon, kaya naisip ni Diana na mamasyal muna kasama si Liam at ang asong si Rio. Naisip nilang mag-camping o hiking nang sa gayon ay maiba naman kaysa palaging sa dagat ang punta at susubukan naman nila ang mamundok. Pagdating sa lugar, habang isineset nila ang tent ay bigla na lamang nagtatakbo si Rio. Hinabol siya ni Diana patungo sa gitna ng kagubatan. Parang may hinahabol ito pero hindi niya alam kung ano. Nang huminto si Rio ay nagulat siya nang makita ang isang lalaki. May dala itong baril at halatang nangangaso. Wow, ang ganda naman ng aso mo. Bihira lang ang ganyan at talagang napakamahal. Wika ng lalaki na noon ay inaamoy pa rin ng aso. Hindi naman ako ang pumili ng breed na yan, tsaka wala akong hilig sa pangangaso. Wika ni Diana. Napulot lang namin yan ng anak ko sa kalsada. Maliit pa siya noon kaya akala ko basta aso lang. Hay nako, kung nandito ang kaibigan ko, siguradong magagalit yun sa may-ari ng aso na yan. Napakaselan pa naman nun sa pagpili ng aso at gusto niya yung bibihirang klase. Wika ng lalaki. Sige, mauna na ako, total dumidilim na. Sandali lang miss, ano nga palang pangalan mo? Ako nga pala si Diana. At ako naman si Harry. See you soon. Wika pa ng lalaki bago naglakad patungo sa kabilang direksyon. Kinabukasan, muli silang nagkita. Sinadya ni Harry na puntahan ang tent na tinutulugan ng mag-ina upang muling makita si Diana. Sakto nagluluto na ito ng almusal kaya niyaya niya si Harry. Matagal rin silang nag-usap at napagkasunduan nilang magkita ulit sa syudad sa susunod na linggo. Marami raw siyang kakilala na pwedeng makatulong kay Diana at Liam kung papaano ang tamang pag-aalaga at pagpapalaki ng aso. Nang matapos ang bakasyon ay nagkita nga si Diana at Harry. Nagkataon na kaibigan pala nito si Christopher, isang breeder ng aso.
Nang makita niya si Rio ay agad siyang nagtanong kung saan nabili ang aso. Ipinagtapat naman ni Diana ang totoo na napulot niya iyon sa tabing kalsada noong maliit pa ito. Grabe naman ang nagtapon itong aso na to. Naiinis na wika ni Christopher. Oo, naawa nga ako dyan kay Rio. Rio ang pangalan ng asong ito? Gulat na tanong ni Christopher dahil Rio din ang pangalan ng aso ni Roderick noon. Upang makumpirma kung iyon nga ang aso ni Roderick ay chinek ni Christopher ang tiyan nito dahil bawat aso na inaalagaan at pinapalaki nila ay may tanda sa tiyan. Diana, siya nga si Rio. Pero papaanong nagawa ni Mariel na itapon ang asong ito? Sandali lang at kailangan ko lang siyang puntahan. Wika ni Christopher bago dali-daling nagpaalam. Hari, ibig sabihin ba nito, babawiin niya ang aso sa amin? Huwag kang mag-alala, mabait si Christopher at ang sabi niya, patay na ang dating may-ari kay Rio. Ibig sabihin, walang nag-aalaga sa kanya matapos siyang iwanan sa tabing kalsada. Mula nang magkakilala si Diana at Hari ay napalapit na ang loob nila sa isa't isa. Niyaya niya ring tumira ang mag-ina sa kanyang bahay. Total, wala naman siyang kasama roon. Kahit natatakot ay sumugal si Diana. Nagbaka sakali siya na mahanap ang tunay na pagmamahal kay Hari. At mukhang tama naman ang kanyang naging desisyon dahil napakabuti nito. Malayong malayo sa ugali ni Jack. Ang sabi ni Hari, simple lamang ang kanyang bahay. Pero nang makita niya iyon ay humanga siya sa laki at ganda ng disenyo nito. Nang sumunod na araw, nakatanggap si Hari ng tawag mula kay Christopher. Ayon rito ay nakakulong daw si Mariel. May nakalap raw na ebidensya ang mismong abogado ni Roderick tungkol sa nangyaring pagkamatay ng negosyante. Ayon kay Attorney Orfanel, napansin niya raw ang pagiging agresibo at agarang pagkamkam ni Mariel sa naiwang kayamanan ng namayapang asawa. Kaya naman, naisip niyang paimbestigahan ito lalo na't bukod sa pagiging kliyente ay malaki rin ang utang na loob niya kay Roderick. Napag-alaman ng investigador na may kabit pala itong si Mariel at sa palitan nila ng text messages ay sinabi nito na sa harap niya mismo namatay ang asawa. Ipinagmalaki pa niya na hindi siya tumawag ng ambulansya. Plano ni Mariel at ng kabit na makuha ang kayamanan. Pero nang maunsami ang kanilang plano, dahil hindi alam ni Mariel ang code ay blinakmail siya ng kabit at isinumbong sa mga otoridad, kaya sa huli ay nakulong ito. Dahil sa pangyayaring iyon ay nagtungo si Christopher sa istasyon ng pulis upang makita si Attorney Orfanel at magpasalamat na rin. Dumating rin si Hari kasama si Diana. Doon ay nalaman ng abogado ang tungkol sa aso, kaya naman noong tanungin niya si Diana kung may naalala ba itong numero o code mula sa aso ay mayroon siyang naisagot. Ang parehong numero na nakuha niya mula sa collar nito. Ayon sa abogado, naisip na raw ni Roderick na hindi magtatagal ang kanyang buhay at alam niya rin na hindi aalagaan ni Mariel ang aso. Total, wala naman silang anak. Kaya walang saysay kung ibibigay niya kay Mariel ang kanyang kayamanan, lalo na't kabit lamang nito ang makikinabang. Naisip niyang ang collar na nakakabit sa aso ay siguradong tatanggalin din ng mag-aalaga kay Rio dahil sisikip iyon. At kung pinapahalagahan siya ng bago niyang amo ay makikita niya ang nakaukit sa collar at itatabi iyon. Siguro, inakala niyang si Christopher ang mag-aalaga noon o isa sa mga kasambahay. Pero tadhana na rin siguro ang nagdala kay Diana na mabigyan siya ng magandang buhay. Hindi nagtagal, nagpakasal sila ni Hari. Pero ayon kay Hari, ayaw niyang tumira sa bahay na iyon, lalo na't doon namatay ang dating may-ari. Napagpasyahan ni Diana na ibenta na lamang ang bahay at ang pera mula roon ang ginamit nila upang ipagpatayo ng klinik para sa mga aso. Ang ibang kayamanan ay idinonate nila sa mga organisasyon na makakatulong sa mga alagang hayop. Masaya si Christopher dahil sa tamang tao napunta si Rio at buti na lang din at nakulong si Mariel matapos ng kawalang hiyaang ginawa nito. Kung sana lamang ay tumawag siya ng ambulansya, baka sakaling buhay pa si Roderick hanggang ngayon. Muling ipinagpatuloy ni Diana ang kanyang pag-aaral para makuha ang diploma. Dumalaw rin siya sa kanyang mga magulang upang humingi ng tawad sa mga ito.
bago pa mahuli ang lahat, lalo na't may edad na rin ang kanyang ama't ina. Mahigpit na yakap at talagang emosyonal ang mga ito nang makita si Diana at Liam. Nagpapasalamat sila dahil sa huli ay natagpuan nito ang tunay na pagmamahal sa piling ni Harry. Bilang mga magulang, ang tanging hangad nila ay mapabuti ang kanilang anak. Maraming salamat sa patuloy na panonood sa aking munting channel. Kung nagustuhan mo ang videong ito ay huwag mo kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.